nobyo ay papakasalan ka para hindi ka pahirapan. Amen. Siyempre, ibibigay sa iyo lahat para pakasalan ka niya. Kaya nga, mahal ka niya, kaya nga papakasalan ka niya para malasap mo ang isang maligayang buhay sa piling ng ating nobyo ni Kristo. Amen. Hallelujah. Aking iyala itong buhay ko, nagbago ang lahat ng lamang sa iyo. Ang dating madilim ngayon'y naging makulay. Ang bawat sandali ay nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka na buong puso't isip at kaluluwa. Hayaang mong maalay lamang sa iyo mabangong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Yes, Lord, hallelujah. Ako'y magpupuri sa iyo. Ano man ang kalagayan ng puso, nagagalak pa man o nasisiphayo. Yes, Lord, ako'y magpupuri sa iyo. Oh, at wala na iba, laging sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Yes, Lord, pupurihin kita. Mahirap ang mabuhay, mahirap mang mabuhay sa mundong ito. Marami mang hadla sa landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa iyo. Alam kong tagumpay bawat hangarin ko. Yes, Lord. Thank you, Lord. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaang mong maalay lamang sa iyo mabangong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Hallelujah! Pagkat magpupuri sa iyo, ano man ang kalagayan ng puso, nagagalak pa man o nasisiphayo. Ako'y magpupuri sa iyo. Oh, at wala nang iba, laging sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap ang mabuhay. Hallelujah. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito. Marami mang hadla sa landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa iyo.
Alam kong tagumpay bawat habang ko. Karapat-dapat dapat na sambahin ka na buong puso't isip at kaluluwa. Hayaang mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Hallelujah! Let's raise our hands, Lord God, sa'yo. Ano man ang kalagayan ng puso, nagagalak pa man o nasisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba laging sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Once again, ako'y magpupuri sa'yo. Hallelujah. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano man ang kalagayan ng puso, nagagalak pa man o nasisiphayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba laging sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. For the last time, as we call our pastor, pagkat magpupuri sa'yo. Panginoon, ngayong gabi. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat sa dakilang pagkakataon na binigay mo sa amin para kami muli ay magkasama-sama upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa lahat ng blessing na amin pong tinatamasa sa mga sandaling ito. Salamat po sa kalusugan. Salamat sa mga kaibigan, mga kapatid na kasama namin. Salamat sa Lord, lahat ng means na binigay mo sa amin para kami makaparito sa bahay dalanginan, makapagtaas ng kamay. Salamat sa church, salamat sa Lord, mga equipment, salamat sa mga taong handang maglingkod. Napakarami namin dapat ipagpasalamat. Tunay na dapat kang purihin, Lord, sa tuwina, Panginoon. Dapat namin enjoyin ang buhay na ito kahit na puno ng pagsubok, puno ng pakikipagbaka, puno ng hirap. O Lord, oo, meron kaming mga, Lord, inaabangan na malalaking event sa hinaharap. Ang rapture inaabangan namin, ang millennium, ang eternity. Pero Lord, huwag mong hayaan na maghintay kami na dumating ang mga dakilang araw na yun bago kami mag-enjoy sa buhay namin, Lord. Naniniwala kami sa kabila ng mga pagsubok at hirap,
at pakikipagbaka, ngayon pwede kaming mag-enjoy sa aming buhay. Hallelujah! Ngayon ay pwede namin taas ang aming kamay. Sabihin, Panginoon, salamat. Napakapalad ko dahil pinili mo ko. Napakapalad ko dahil meron ako, mga ibinigay mo, Panginoon, sa buhay ko. Habang hinihintay kita. Hindi ko maghihintay, Panginoon. Hallelujah, na makita ko muna ang iyong mukha ng harapan bago ako magdiwang, bago ako magsaya, bago ako umawit, bago ako sumigaw, Panginoon, bago ako lumundag, bago ako mag-enjoy sa piling ng aking mga mahal sa buhay. Ngayon, Panginoon, ipupurihin kita. Salamat sa iyo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Tulungan mo po ang iyong lingkod, Lord. Alam mo ang aking kalagayan sa mga sandaling ito. But Lord, depend on you completely, Father. Bless your people in the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat ay maaaring magsipo ngayong gabi. Praise the Lord. Sa mga sandaling ito po ay dapat natutulog na ako, naginip marahil, doon sa oras, doon sa aking pinanggalingan. Or it's the other way around. Dapat maga pa lang ngayon. So, ibig sabihin, confused ako ngayon sa oras. At di ko alam kung ano yung aking nararamdaman. May jet lag pa ako, pero kailangan kong tumayo sa inyong harapan para maglingkod at tumayo sa aking tungkulin bilang mangangaral ng Ebanghelyo ngayong gabi. Gusto ko lang pasalamatan kayo sa inyong panalangin. Hindi na po ako muna magkukwento ngayon. We don't have the time to do it. Pero gusto ko kayong pasalamatan sa inyong panalangin at gusto kong tiyakin sa inyo na malaki ang kinalaman ng inyong mga panalangin sa lahat ng na-accomplish sa aking pagpunta sa UAE, ganoon din sa Qatar. At sasabihin ko sa inyo na naging malaking blessing ang aking pagparoon sa mga kapatiran natin at gusto nilang ipaabot ang kanilang pasasalamat sa inyong lahat sa pagpapahintulot na ako ay pansamantalang mawalay sa inyo. At ang totoo, sila po'y nag-i-invite ulit sa akin. Sabi nga nung isang church, baka pwedeng ikuha ka na namin ng residence visa para hindi kailangan mag-apply palagi ng tourist visa para makaparito ka. That way, amen, anytime pwede kang pumarito, kailangan mo at least once every 6 months nandito ka. Alam niyo kung anong sagot ko? Wala. Hindi ako nagbigay ng assurance sa kanila. Ang sabi ko lang, taas natin lahat sa kamay ng ating Panginoon. Ang kalooban niya ang masunod. But I'm happy to be back tonight. Amen. Sa piling yung lahat ngayong gabi. Amen. So sa Sunday siguro, mas makakapagkwentuhan tayo. Ngayon ay tungo tayo kagad sa salita ng Diyos. Amen. Sa Ecclesiastes chapter 3, verses 11 to 13. Habang hinahanap nyo, gusto kong ipaalala na wala tayong service sa darating na Wednesday. Dahil youth camp na po yun. At kung gusto nyong samahan ng inyong mga anak na paparoon, umalalay kayo, mga elders especially, welcome po kayo, kagaya ng palagi natin ginagawa. And also, yung last day ng camp ay general meeting po yun. Yung service, yung last service ay para sa lahat. Kaya wala man tayong service this coming Wednesday, pwede tayong dumalo doon sa last service ng youth camp para po makasama ang ibang mga believers galing sa iba't ibang churches at mag-enjoy po sa huling service ng ating mga anak doon sa youth camp. Okay, Ecclesiastes chapter 3, verses 11 to 13. Sabi dito, He had made everything beautiful in His time. Also, He had set the world in their heart so that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. I know that there is no good in them, but for a man to rejoice and to do good in his life. Pansin niyo ito. Wala raw anumang mabuti sa kanila, sa mga tao, kundi para ano raw, but for a man to rejoice, magdiwang daw dapat, gumawa ng mabuti,
and gumawa ng mabuti sa kanyang buhay. Verse 13, and also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. Alright? Marahil, marami sa atin ang hindi nakagagawa nito dahil sa maling konsepto tungkol sa buhay, tungkol sa Kristyanismo, na para bang ang panahon ng pagdiriwang ay darating sa pagdating ng ating Panginoon. Ang panahon ng pagsasaya, ang panahon ng pag-enjoy sa buhay ay mangyayari pagka nagsimula ng millennium. Pero ang sabi dito, amen, every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. Kung kayo nagli-labor, nagpapagal, mag-enjoy naman kayo sa bunga ng inyong pinagpapagalan. Hindi sa darating na eternity, ngayon sa buhay natin dito sa ibabaw ng lupa. Enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. Lalampasan ko yung Isaiah 65. Isaiah 65 ay ang setup ng millennium. Basahin na rin natin siguro. Isaiah 65 verse 21 to 24. Mabilis na mabilis. Ito po ang gusto ni Lord na danasin natin sa ating pamumuhay sa ibabaw ng lupa. Nung likhain ng Diyos si Eva at Adan, hindi niya gustong sila ay mamroblema sa tuwina at palagi na lang nag-iisip ng kanilang kakanin sa hinaharap, sa kinabukasan, sa susunod na linggo. Hindi niya gusto na mag-isip sila tungkol sa ipangpapaaral sa kanilang mga anak, o kaya ay sa pagpapatayo ng kanilang bahay, o kaya ay pambayad ng tuition fee, o kaya ay pambili ng bagong damit o bagong sapatos. Ang gusto ni Lord ay enjoyin nila ang bawat sandali ng kanilang buhay dito sa ibabaw ng lupa, doon sa lugar na pinaglagyan ni Lord sa kanila. Amen, sa napakagandang halamanan ng Eden. Alright? Pero alam natin ang kasalanan, binago lahat ang larawang yun. At ito ngayon ang ating dinadanas ngayon. Isaiah 65, nangako ang Diyos na ibabalik niya ang lahat ng bagay sa dating kalagayan. At ang millennium ay hindi pa po restoration ng lahat ng bagay, pero ito ay paunang tikim doon sa ating dadanasin pagdating ng walang hanggan. And sabi sa verse 21, and they shall build houses and inhabit them. Alright? Bakit sinasabi ito ni Lord? Dahil dito, merong mga tao na nagpapagal, buong buhay nila, sila po ay nagtrabaho, nag-overtime, nagsunog ng kilay, amen, at nagpapawis ng dugo. Pagkatapos, para lang makapagtayo ng isang bahay, pagkatapos may trahedyang mangyayari at imbis sila ang tumira doon sa bahay, kailangan nilang ibenta, kailangan nilang isang at merong ibang titira doon sa bahay na kanilang pinatayo. Napakalungkot na kwento at larawan. Pero sabi sa Isaiah 65, hindi na magiging ganyan ang kalagayan natin ng mga anak ng Diyos dun sa millennium. And they shall build houses. Magtatayo pa rin tayo ng ating mga bahay, pero hindi iba ang titira. Tayo mismo ang titira. And inhabit them. They shall plant vineyards. Amen. And eat the fruit of them. Wala na pong mga mananakmal, wala na pong mga peste na sisira sa ating mga pananim pagdating ng araw na yun. Tayo ang magtatanim, tayo ang kakain ng bunga ng ating itinanim. Amen. They shall not plant and another eat, for as the days of a tree are the days of my people, and mine elect shall long enjoy the work of their hands. And they shall not labor in vain, nor bring forth for trouble, for they are the seed of the blessed of the Lord, and their offspring with them. And it shall come to pass that before they call, I will answer. Hallelujah. And while they are yet speaking, I will hear. Talong tayo sa 1 Timothy chapter 6. Verse 17. Ang sabi dito, charge them that are rich in this world. Si Pablo, binibilinan si Timoteo. Ito raw ang sabihin sa mga mayayaman sa sanglibutang ito. Charge them that are in this world that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Huwag silang dumepende, magtiwala sa mga kayamanan nila, sa mga kinakamal nilang mga material na bagay. Amen. Dahil lahat ng yan ay maaaring mawala sa isang iglap. Amen. Ngunit ang sabi dito, amen, ang Diyos natin, ang dapat nating saligan, ang dapat nating asahan, ang buhay na Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para ating enjoyin. Alright, kung ang mga mayaman merong natatanggap na mga bagay, amen, tayong mga mahihirap, meron din tayong mga ini-enjoy na mga bagay.
At hindi lang yung mga bagay ng mga mayayaman ang sabi ng Biblia na dapat enjoyin. Ang sabi, lahat ng mga bagay na binibigay ni Lord sa atin ay dapat enjoyin natin. Kaya mahirap ka man o mayaman, merong binibigay si Lord sa iyo ng mga bagay at ang sabi, dapat enjoyin mo yun. Huwag kang pumayag na yung mga mayayaman lamang ang nag-enjoy sa mga tinatanggap nila si Diyos. Amen. Maging mahirap ka man, meron kang natatanggap kay Lord at dapat enjoyin mo yun. Yun ang utos ng ating Panginoon. Yun ang bilin ng Diyos kay, hallelujah, kay Timoteo. Amen. Sa pamagitan ni San Pablo, sabi, lahat ng bagay ay inyong enjoyin. Napakarami nating mga masasayang panahon na dapat in-enjoy sa buhay natin, pero hindi natin pinansin yung mga simpleng bagay na binigay ni Lord sa atin. Dahil lang iniintay natin yung mga malalaking bagay, yung mga makikinang na bagay, yung mga malalaking panahon, yung mga dakilang panahon na inihintay natin, we're living for the big events. Hindi natin napapansin na napakaraming mga bagay, amen, na gusto ni Lord na inyong makita at pasalamatan at enjoyin sa kasalukuyan. Palagi tayo nakatingin doon sa malayo. Sabi nga ni Brother Branham, hindi natin namamalayan kung ano yung ginagawa ni Lord ngayon sa kasalukuyan, sa mga sandaling ito. Hallelujah! Praise the Lord! Minsan masyado tayo nagiging heavenly minded. Ang palagi nating naiisip yung katawan natin na hindi na nagkakasakit. Amen! Palagi na lang tayo, ang isip natin nandoon. Nakakalimutan natin na nung nakaraang linggo meron tayong lagnat. Pero ngayon ay pinagaling tayo, nakapagtataas tayo ng kamay. Amen! Nakalimutan natin na kahapon, mahina ang ating katawan. Kahapon ay masama ang ating pakiramdam. Pero ngayon binigyan tayo ng magandang kalusugan. Kaya nakasimba tayo. Amen. Nakakapagpuri tayo, nakakasigaw tayo, nakakaawit tayo. Hallelujah. Salamat sa bagong katawan na darating. Pero salamat sa karanasan ng pagpapagaling ni Lord habang nandito tayo sa bahay peste natin. Amen. We're not called to endure life. But we are called to enjoy life. Iyon nga pala yung aking title. Sorry, I got carried away. Gusto ko lang matapos kasi kagad ito para, amen, makamayan ko kayo lahat dahil na-miss ko kayong lahat. Amen. So, amen, ang title ko ay Enjoying Life, Not Enduring It. So many people endure life and they don't enjoy it. Praise the Lord. Kumusta kayo ngayon? Tingnan ko nga yung mga pagmumuka. Do you look like you're enjoying life? Or do you look like you are enduring life? Amen. Sana makaraos ako ngayong araw na ito. Sana nandito pa ako sa susunod na linggo. Sana nakakalakad pa ako sa darating na Biyernes. Sana kaya ko pang magpatuloy. You're merely enduring life. Amen. Oo, merong pagtitihis. Merong mga pagsubok, merong hamon. Pero hindi dapat makaawat yan para ma-enjoy natin ang buhay natin. Kaya ito ang aking tema dahil, praise God, gusto ko sabihin sa inyo, oo, mahirap, mapalayo. Oo, trabaho din yung pinuntahan ko doon. Pero gusto ko sabihin sa inyo, nag-enjoy ako. At ayoko kayong inggitin. Gusto ko sabihin sa iyo, kahit saan kayo naroon, you can enjoy your life if you are in Christ. Hallelujah! Kahit anong ginagawa mo kung ikaw ay na kay Kristo Jesus at namumuhay para sa Kanya, kahit gaano kasalat ang buhay mo, kahit gaano kahirap ang inaharap mong, amen, pagsubok, kahit gaano kalaki, you can enjoy your life because you know Christ is with you. Kahit ano ba talaga ang buhay natin? Ano ba talagang buhay natin? Yung bang masarap na bakasyon? Yung sumakay sa eroplano na naka-first class ka? Yung ba talagang buhay? Hindi. Ang buhay natin ay si Kristo Jesus. Kahit anong dinadanas mo kung ikaw ay na kay Kristo, you can enjoy your life. Hallelujah. Who give us richly all things to enjoy. Hindi ko pa natatapos yung scripture natin. Amen. Para matatapos ko na yung message natin. Verse 18. That they do good. 1 Timothy 6:18. That they do good. Medyo mahina yung ating mic. Parang kailangan kong ma-adjust natin ng konti. Medyo mahina yung aking lalamunan. Dahil nung nakaraang Biyernes, yung mga nakaraang araw, kinailangan ko mag-preach ng dalawang magkasunod na service sa Qatar.
makipag-usap. Amen. Sa lahat ng mga gusto makipag-usap sa akin. So, please, amen, tulungan niyo ako sa aking pag-preach ngayon. Sabi dito, verse 18, ito ang bilin sa mga mayayaman. Huwag sila umasa sa yaman. Amen. Na kumukupas. Kundi sabi, umasa sa Diyos na nagbibigay sa atin ng sagana ng lahat ng mga bagay. Verse 18, that they do good. Ito bang gawin nila? Gumawa sila ng mabuti. They do good, and that they be rich in good works, ready to distribute. Maraming mga may kaya, mayayaman, na hindi masyadong nag-enjoy kasi sinosolo nila yung kanilang kayamanan. And Paul is giving them a tip to enjoy what God has given them. Ang sabi niya dito, kung sila lang ay gagawa ng mabuti sa pamamagitan ng mga kinakamal nila, mas mag-enjoy sila sa buhay. Kung magbabahagi lang sila, if they will just distribute, kung gagawa sila ng mabuting gawa, and they'll be ready to distribute and willing to communicate. Ibig sabihin ng communicate yan, hindi lang makipag-usap, kundi ibahagi kung ano yung meron sila. Verse 19, amen, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come. Meron ditong sinasabing, sila'y nag-iipon para magkaroon ng isang matatag na pundasyon. Hindi ito material, hindi ito financial insurance. I don't believe that dahil mayayaman na yung binibilinan eh. Di ba? Mayayaman na sila eh. Hindi sila inutusan na mag-impok pa sila, mag-ipon pa sila ng marami pang kayamanan para tumatag sila financially. Ang sinasabi dito, kapag ginawa nila ito, gumawa sila ng mabuti, mag-enjoy sila sa buhay, magbahagi sila ng kung anong meron sila, gumawa sila ng mabuti sa kapwa nila, ay spiritually sila ay nagtatatag ng matibay na pundasyon para sa darating na panahon. Amen? Because lahat tayo ay kailangang humarap sa Diyos. At ang pundasyon mo ay masusubukan pagdating ng araw na yon. Kung ang pundasyon mo ay material na bagay lamang, it's a very shaky foundation. Kailangan mo ng isang spiritual typos. Kailangan mo, amen. Hallelujah. Kailangan mo ng angkla, pero hindi lang angkla, kailangan mo ng typos. Kailangan mo ng posting ikitan. Amen. Hallelujah. Alright, ang buhay natin, tandaan niyo ito. Itong gusto kong sabihin sa inyo ngayong gabi. Ang buhay natin ay parang isang paglalakbay. Buhay natin ay parang isang paglalakbay. It's not really about the destination. Hindi talaga yun ang importante. Hindi talaga. Amen. Ibig sabihin, ang buhay natin, I'm not saying na hindi importante kung ano yung ating mararating. Ang sinasabi ko, ang buhay ay hindi dapat nakatingin lamang dun sa destinasyon. Kundi ang buhay ay dapat ma-express sa kung paano tayo namumuhay araw-araw. How we live all along the way, yun ang importante. Kung tayo ay naglalakbay, paano mo ginagawa yung paglalakbay mo? Hallelujah. It is easy to be so goal-oriented and so focused on our dreams that we overlook the simple things that we should be enjoying. So tandaan nyo ito, life is a journey. There's no such thing as finish line habang nandito tayo sa buhay na ito. Diba? Pag meron kang goal na na-reach, amen? Hindi magtatagal, ang Diyos ang magpapakita sa iyo ng bagong goal, bagong adhika. Can you say amen? Pag meron kang panaginip o kaya'y tawag dito, pangarap na naabot, amen? Pagkatapos na ibibigyan ka na naman ni Lord ng panibagong pangarap, walang tigil, amen? Na pag-abot ng pangarap, walang tigil na pag-akyat sa mga bundok. Yan ang buhay natin. Walang tigil na pag-susolve ng mga problema. Huwag mo sabihin na pagkatapos ng problema ito, magpapahinga na ako. Oops. Amen. Papahinga ka sandali para ikaw ay maghanda sa mas malaking problema. Naisip niyo ba yun? Amen. Yan ang ating buhay. Kaya kung hindi kayo marunong kung paano mag-enjoy, magiging miserable ang inyong buhay dito sa ibabaw ng lupa.
Hallelujah. So palaging merong kailangan tapusin, kailangang problemang harapin. Don't make the mistake of just living for the destination. If we do that, we'll look up one day and realize we have missed out on the biggest part of life. Dahil kung titignan nyo, ang buhay natin ay parang routine. Di ba? Gigising sa umaga, magtatrabaho. Pagkatapos, uuwi ulit sa bahay, maghahapunan, tapos matutulog. And then gagawin mo na naman yung kinabukasan. Amen. Ang buhay natin, bihirang-bihira yung mga, sabihin natin, mga mountain tops. Yung mga panahon na malulahati. Amen. Palagi tayong kumakayod, palagi tayong nagtitiis, palagi tayong merong sinisikap na mabot. Amen. Hindi linggo-linggo gumagraduate ka. Diba? Isa yun sa mga mountain tops ng ating buhay. Hindi po linggo-linggo nag-aasawa ka. Hindi linggo-linggo nagkakaroon kayo ng anak. Yun ay mga big events sa buhay mo na pinakaabangan mo. Diba? Hindi lahat, hindi buong panahon, hindi all the time camp meeting, hindi all the time youth camp. Diba? Kung ikaw ay nabubuhay lamang para dun sa mga mountain tops, amen, abay, hindi ka mag-enjoy sa malaking bahagi ng buhay mo kasi inaabangan mo palagi yung big event. Intindihan nyo? Hindi palagi tayong napopromote. Kailangan nating magsumikap muna bago tayo mag-promote. Amen? Madalas nga, amen, abutin tayo. Merong mga taong abutin ng 5 taon bago ma-promote. Ano kaya kung yun lang palagi nasa isip niya, yung kanyang pagtatrabaho ay magiging boring at magiging, walang gana. Bakit? Kasi nasa isip niya lang promotion ng promotion. Amen? Amen. Pagkatapos ng 1 taon na hindi siya napopromote, ay mawawala na siya ng ganang magtrabaho. Sana nakuha niyo yung aking punto. So, masyadong bihira itong mountain tops na ito. Amen, na hindi tayo dapat mabuhay para doon sa mga yun lamang. Alala ko nung kami mga bata pa lamang, inaabangan namin palagi yung bakasyon sa probinsya. Di ba? Dahil nag-enjoy kami ng gusto, magpipinsa kami, punta kami sa Pangasinan, doon sa baryo ng tatay ko. At doon, siyempre mga bata, napakaraming maaaring gawin. Nandun yung kami ay nangingisda sa palaisdaan at ang gagawin ng lolo ko, may pagka yung panahon na ng pag-ani ng mga isda, yung pagkatapos nila anihin yung mga maaani nila doon sa main na pag-aani, yung natitira, ipapaani sa amin. Kaya kami po ay nagtatanggal ng aming damit at tumatalon doon sa palaisdaan and we enjoyed that so much. Amen. At kami tatalunan ng mga malalaking bangus sa aming mga ulunan at nag-uunahan kami na huliin ito at may papremyo, pinakamaraming mahuli, amen, may papremyo sa mga lolo ko at mga auntie ko. And we enjoyed that so much. At kami sa punto, sa mga puno ng mangga at ng siniguelas at amen, wala kami iniintinding assignment. Wala kami iniintinding hugas ng pinggan sa bahay. Praise the Lord. We just enjoyed every moment of it. Amen. Pasyal dito, pasyal dyan, di ba? Gala sa bukid. Amen. At mga ngaso kami, and so on and so on. Sasakay sa kalabaw. Di ba? Sarap nun. Kaya may mga panahon nang nangyayari, yun na lang inaabangan ko palagi. Pagkatapos ng bakasyon, ang lungkot-lungkot ko kasi papasok na naman ako sa eskwela. Why? Because I was living for the big moments. Diba? For the vacation time. Yun ang nasa isip ko palagi. At hindi ko ini-enjoy yung pag-aaral kasi nasa isip ko, sana Marso na naman, sana Abril na naman, sana bakasyon na naman. Amen? Kaya hindi ko na-enjoy yung mga kaklase ko. Hindi ko na-enjoy yung teacher ko na napakatatalino pala, napakapalad ko pala na magkaroon ng mga striktang teacher na napakahuhusay magturo at talagang seryoso magturo. Hindi kami binibigyan ng panahon, hindi kami binibigyan ng pahinga hanggat maaari. Amen. Kung sana ako ay hindi nag-iisip ng bakasyon, mas marami akong natutunan. Pero there was a time that I was living for the vacation time. Yun ang nasa isip ko. Sana naintindihan niyo ako. Amen.
marahil meron kayong mga inaabangan na malalaking pangarap. Diba? At habang hindi nyo yun nararating, parang ang hirap ng buhay, parang ang lungkot ng buhay. Because you're living for the big events. Hallelujah. Gusto nyo nang makita yung inyong anak na gumagraduate. Gusto nyo nang nagtutoga siya at nakukuha ng picture. Gusto nyo nang meron siyang pamilya. Ang pangarap nyo, ganun na lamang sa inyong mga anak. Amen. At sige, ang kayod nyo. Wala na kayong ginawa, kundi magsakripisyo ng inyong sarili, kumayod because you love your children. Pero hindi nyo namamalayan, amen, sa sobrang pangarap nyo para sa kanila, amen, dumarating na yung punto that you don't enjoy them. Amen. Dahil sa inyong trabaho, dahil sa gusto nyong kumita para sila mapag-aral, amen, ganun na lang, puro kayong overtime at pag-uwi nyo sa bahay, stressed out na kayo, mainit ng ulo nyo, amen, hindi na kayo magkaroon ng quality time with your children. Diba? Puro ka trabaho, puro ka overtime pagdating mo sa bahay, amen, ang sungit mo na sa iyong asawa. Bakit? Dahil ang isip mo, para sa kanila naman itong ginagawa ko. Amen. Para sa kanila naman ito. Abay, pagka nakabili na kami ng mansyon, malaking bahay, abay sila din ang mag-i-enjoy. Amen. Baka pag nakabili ka ng malaking mansyon mo, uugod-ugod ka na. At yung mga anak mo, dahil sa hindi nag-i-enjoy sa bahay nyo ngayon, mag-aasawa ng maaga. At bago mo pa matupad yung pangarap mo malaking mansyon, wala na sila sa bahay. Nag-iisa ka na lang. Yun ang napala mo for living for the big moment. Anong sinasabi ko? Binigay niyo ng Diyos ang bawat araw sa atin para mag-enjoy, para pasalamatan siya, para i-appreciate ang mga simpleng bagay sa ating buhay. Hallelujah! Ang tunay na buhay ay masusumpungan sa mga simpleng bagay. Yun ang sinasabi ng mga ngaral. Amen? Mag-enjoy naman kayo sa inyong pinagpapagalan. Kung meron kayong pambili ng siopaw, bumili kayo. Amen? Meron akong kilalang mga tao, meron lalaki ng pag-aari, ang laki ng account sa bangko. Amen? Ang laki ng mga kayamanan, pag-aari, mga lupain. Pero kung mamuhay, amen, parang pulub eh. Bakit? Kasi hinahanda namin ito sa kinabukasan namin. Sino may sabi sa inyo may bukas pa? Walang pangako ang Biblia sa bukas. Sabi niya, ngayon ang araw ng kaligtasan. Amen. Bago pa nila malaman yung kanilang pinaplanong malaki, dakilang pamumuhay, amen, napakalayo pa, baka hindi na nila maabot, patay na sila bago mangyari yung sinasabi nilang break. Samantalang yung mga mahihirap, walang masyadong salapi, walang bank account actually, ni walang credit card. Can you say amen? Praise the Lord. Pero nag-i-enjoy araw-araw kahit nagdidildil sa sin. Amen. Kung mag-usap sila sa harap ng hapag, para ang yaman-yaman nila, tawanan sila ng tawanan. Amen. Kahit dilis lang ang pinagsasaluhan, kahit tuyo lang pinagsasaluhan, parang, amen, palaging silang nasa Max Restaurant. Bakit? Hindi sila nagmamadali sa pagkain. Amen. Hallelujah. Sila nagkukentuhan tungkol sa ginawa ng Diyos sa maghapon. Hallelujah. Amen. Blessed be the name of the Lord. You know, merong mga taong hindi mo na makausap sa sobrang kabisihan. Bakit? Ang dahilan, meron kong kailangan tapusin. Praise the Lord. May mga panahon na kailangan tumabi ka sandali, pero wag naman all the time. Wag naman all the time. Baka pagka, amen, na-stroke ka na, hindi ka na makapagsalita, di mo na makausap yung anak mo. Amen. Alam nyo, punong-puno ang aking puso ng mga bagay na gusto kong sabihin na express. Pag nakikita ko yung nanay ko ngayon, gusto ko siyang makausap. In fact, Sister Bennett, palagi niyo sabi, dumating ka na, hindi ka man lang pumunta agad kay nanay. Palagi niya ako pinapalaan, I know kung anong ibig niya sabihin. Pero kung alam niya lang, tuwing pupunta ako doon sa nanay, kakausapin ko siya, at lumalagos yung kanyang paningin sa akin, hindi ko kayang tiisin, hindi ko kayang matagalan. Hindi siya makasagot sa akin, hindi siya makapagsalita.
Hindi niya ako mayakap, hindi siya makangiti sa aking joke. Hindi niya masabing mabango ako. Kahit na naliligo ako sa pabango pag pumupunta doon sa tabi niya. Why? Dahil siya ay nasa ganung kalagayan na. Naisip ko, dapat sana nung malakas pa siya, ay palagi ko siya pinupuntahan at niyayakap at kinakausap. Amen. At naririnig ko kanya mga kwento at pinapaamoy yung aking amoy. Amen. At kinakausap at now, amen, nandun na siya sa ganung kalagayan. Huwag natin hayaang lumampas yung mga pagkakataon katulad nun. Dahil sa ating kakahabol ng mga dakilang bagay sa buhay na ito. Araw-araw ay puno ng biyaya na dapat pinasasalamatan natin. Amen. Dapat ina-enjoy natin. Hallelujah. Huwag niyong palampasin ang mga pagkakataon na pwede niyo sabihin sa mga mahal niyo sa buhay kung gaano sila kahalaga sa inyo, kung gaano niyo sila kamahal. Amen. Huwag niyong palampasin yung pagkakataon na pwede niyo hawakan ng kamay ng inyong asawa. Sabihin na, salamat sa paglilingkod. Salamat sa pagtitihis sa aking kakulitan. Amen. Huwag natin palampasin ang pagkakataon. Amen. Ay ating mga anak ay tumanda na, tumalis na sa bahay na hindi natin nakalaro. Maraming mga tao, they are all work and no play. Praise God. Salamat sa Panginoon dahil pinakita sa akin ng Panginoon. Amen. Anong klase ng buhay yan? Puro ka na lang trabaho, hindi ka na naglalaro. Amen? Hallelujah. Kailangan magkaroon tayo ng balance. Even Brother Manam, nagturo siya ng ganyan. Hindi panahon, puro na lang tayo trabaho. May panahon na dapat humalakak naman tayo. May panahon maglaro naman tayo. Mag-PF naman tayo. Hallelujah. Naalala ko yung isang, amen, mag-ama, isang tatay sa Amerika kasi palibasa, pagbata pa yung kanilang anak, nakahiwalay yung kanilang kwarto, if you remember. Diba? Kahit 3 years old yan. Amen, 2 years old pa lang yan. Inihiwalay nila yan. Ngayon yung anak niya nung dumating sa 3 taon niya. Amen. Dahil siguro gustong makausap yung tatay, makayakap yung tatay, makalaro yung tatay. Gumigising ng 10 oras ng gabi. At pagkatapos bababa doon sa kanyang kwarto sa taas. At yung yabag sa mga steps ng hagdanan ay maririnig ng tatay at naiistorbo yung tatay. Dahil siya ay busy sa pagtatrabaho. Kung di ako nagkakamali, amen, yung istorya ay tungkol sa isang pastor. Amen, na bago pa lamang nailagay sa posisyon bilang pastor at nag-a-adjust pa lang siya. Kaya wala siyang tulog halos. Puro siya paghahanda ng mensahe, pag-iisip sa problema ng church. Amen, so gusto niya naman makatulog sa gabi. Ang problema yung anak niya. Amen, mayat maya, bumababa, galing doon sa kwarto niya at yung yabag niya doon sa pagbaba niya ay gumigising doon sa tatay. At ang sabi nung, Pastor, dear, kailangan natin gawa ng solusyon nito na istorbo ko sa mga yabag ng anak mo. Kailangan gawan natin ng paraan. Ano ba? Kailangan siguro kumuha na tayo ng katulong para hindi na ako istorbohin ng ating anak. Ang sabi ng asawa niyang babae, at siya po'y nagising dun sa mga paungusap na binitawan ng kanyang asawang babae. Sabi niya, dear, sabihin ko sa iyo, 20 years from now, ibibigay mo ang lahat para lamang marinig mo ang yabag ng anak mo. Para lumapit sa iyo, bumaba galing sa kwarto dahil gusto kanyang mayakap at makalaro. At nagising. Sa katotohanan yung pastor, oo nga naman. Amen. Pagdating ng 20 taon, mag-aasawa na yan. Gagraduate na yan, meron na yan sariling buhay. Amen. Praise the Lord. Hahanapin nyo yung yabag ng inyong mga anak, yung pang-iistorbo ng inyong mga anak, yung pangungulit ng inyong mga anak. Sasabihin nyo, sana pala nagbigay ako ng panahon, sana pala nagpa-istorbo ko, dahil pagdating ng araw, hahanapin nyo yung pangungulit ng mga anak nyo. Praise the Lord. But we get so busy, so stressed out. Pagdating natin sa bahay, imbis na mag-enjoy sila, imbis na ma-excite sila, oh, nandito na si Papa, nandito na si Nanay. Pagdating nyo, pagbukas ng pinto, pagyabag nyo, papasok doon sa bahay, natatakot sila dahil nandito na si Papa, naku, lagot tayo. Imbis nang sabihin nila, oh, nandito si Papa, hey! Kumusta ang sitwasyon sa bahay pagka dumarating kayo? Natutuwa ba sila o nininervyos sila? Bakit? Kasi stressed out ka na. Puro ka trabaho. Kaya ka nagtatrabaho para doon sa mga anak mo Para sa tahanan, para makabuo ng isang masayang pamilya. Kailan pa sasaya yung pamilya mo? Pagka nakuha mo na yung pangarap mo? Ha?
Pag nakuha mo na yung retirement, pay mo. Sino may sabi sa inyo nandyan pa ang iyong pamilya? Sino may sabi sa inyo na hindi sila magkakasakit? Sino may sabi sa inyo, ngayon ang araw para enjoy natin ang mga biyaya ng Panginoon? Sabi sa Biblia, James 4, ang ating buhay daw ay parang singaw, parang hamog. Naririto ngayon sa loob ng ilang sandali, James 4:14, and then vanish it away. Tandaan niyo ito, ang ating business, ang ating mga trabaho, ang ating career, hindi kanya sasamahan hanggang sa kamatayan. That will not keep you company until your final days. Sino ang makakasama nyo sa mauling sandali ng buhay nyo? Sinong dadamay sa inyo? Hindi ang trabaho. Hindi ang negosyo. Hindi yung anumang pinagkakaabalahan nyo. Ang pamilya nyo. Ang mga mahal sa buhay nyo ang tatabi sa inyong kama kapag hindi na kayo makahinga masyado at nagpapaalam na kayo. Kaya ano sinasabi ko, baka nakakaligtaan natin sila at puro na lang tayo trabaho. Puro na lang tayo. Amen. Kung binigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos na enjoy ng inyong mga anak sa mga sandaling ito, magpasalamat kayo sa Panginoon. Hallelujah. Marami akong mga opportunities na inalok sa akin na kailangan kong tanggihan. Dahil mas gusto kong kasama yung pamilya kaysa tanggapin yung opportunity. Naisip ko ang kalagayan ng mga kapatiran sa abroad. Galing kasi ako doon eh. Alam ko kung anong dinadanas nila. Nung huling 5 araw ko doon, nung pauwi na ako, grabe ang homesick ko. Gusto ko na umuwi, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Parang gusto ko haltakin ng mga araw dahil amen, ayoko ipakita sa kanila pero sobrang lungkot ko na gusto ko na makita ang church, gusto ko na makita ang pamilya. Gusto ko na makabalik sa Pilipinas pero kailangan kong mangaral pa. Meron pa kami service. At nung pagkatapos ng huling service namin, somehow na-release ako. Ang saya-saya ko, sabi ko tapos na ako. Uwi na ako sa loob ng 3 araw, uwi na ako. Pero yun yung pinakamahabang 3 araw sa buong buhay ko. At yung huling gabi, I think it was yung pangalawang gabi bago ako umuwi. Amen. Sunday, Amen, ang saya-saya dahil nandiyan lahat ng mga kapatiran, kausap ko. Maghapon, lahat, kainan kami, kwentuhan, naglaro kami, nagpingpong kami. I enjoyed that. I enjoyed every moment. At hanggang sa ginabi kami, nagkwentuhan kami, nagtawa ng kami lahat. Pagkatapos, kailangan ko nang matulog. Amen, at pagpasok ko sa kwarto, at yung mga kapatid ay pulasan na. Pumunta na sa kanilang kwarto doon sa isang villa. Yung villa kasi ay nirerentahan ng church. Napakaganda ng setup ng kanilang church doon sa Qatar. Amen. At pagpasok ko doon sa loob ng kwarto, hindi ko alam pero basta parang, ano ito? Bakit nag-iisa ako? I came to realization, nag-iisa ako. Kanina saya-saya ko, ang dami-dami kong kausap. Ngayon nandito ako sa kwarto, wala akong kasama. Although alam ko ang Diyos naroon, pero yung biglang pagbabago, doon sa marami kang kasama, marami kang kakwentuhan, naririnig mo yung halakhakan nila. Pagkatapos pagpasok mo sa kwarto, nag-iisa ka. Malamig. Amen? At malayo ka sa iyong pamilya. Nandun ka sa ibang bansa. Para akong mamamatay, sa totoo lang. At hindi ako makatulog. Pabalik-balikwas ako sa aking kama. Amen? Hanggang nung dumating yung 3:00 ng madaling araw, hindi ako makatulog. Kahit anong gawin ko. Amen? Hindi ko alam yung nararamdaman ko, but I started to appreciate amen, yung company ng aking mga kapatid, yung company ng aking pamilya. Ang hirap palang mag-isa. At madaling araw, umakyat ako doon. Hindi ko alam kung saan yung mga kwarto nila, pero tinawag ko yung bayaw ko, Angie! Siguro akala nila kung anong nangyayari, pero dahil masarap ang tulog nila, mami, kinatok ko sila. Ginising ko talaga, di bali nang maistorbo yung iba, kailangan may makasama ako nung gabing iyon. Dahil ang pakiramdam ko, kung wala akong makasama, baka hindi ako umabot kinabukasan. Ganun ang aking pakiramdam. Amen? But I have accomplished what I needed to accomplish.
Amen? Nakapag-preach, nakapag-minister na ako sa kanila, para bang okay na. Pero nung matapos ko yun, amen, para bang hindi pa yun ang dulo ng buhay, hindi yun ang rurok ng kaligayahan. Pagkatapos doon, kailangan mo harapin ang katotohanan. Amen. Ang realidad ng buhay. Kailangan mong humarap sa mga panahon na ikaw ay nag-iisa. Humarap sa panahon na wala kang makasama, wala kang makausap man lamang. And it's very hard. Kaya ginising ko yung bayaw ko. Di ba, nang isipin niya na duwag ako, pero nung gabing yung kailangan ko ng kasama. And isipin niyo, 10 araw ako nandun sa kwartong yun, ako lang mag-isa. Nung unang gabi, ang saya-saya ko, walang problema, sarap ng tulog ko. Yung mga sumunod na araw, wala akong problema. Bakit ba nung gabing yun? Para hindi ako makatulog, kailangan ko ng kasama. Kung ano-ano mangyari sa akin, at least may bubuhat sa akin para dalhin ako sa ospital o sa punerarya. Kaya ginising ko yung aking bayaw, sabi ko, Angie, sama mo ko dun sa baba. Doon ka na lang matulog sa kwarto ko. Pagkatapos humingi ako ng prayer sa kanya, pinatungan niya aking kamay, ang aking ulo ng kanyang kamay. Pinisil-pisil niya, kagaya ng ginagawa ni Mrs. sa akin. Ano ba yun? Namimiss ko lang ba si Sister Bennett? Pero, ang naisip ko, 1 buwan lang ako. 1 buwan lang ako doon. Malayo sa inyo, malayo sa mga mahal ko sa buhay. Naisip ko yung mga kapatiran doon sa Qatar, sa Dubai, sa Abu Dhabi. I mean, gaano sila katagal na wala sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay. Bakit? Dahil gusto nila na may angat sila sa buhay, mabigyan ng masarap na buhay, masayang buhay. I mean, it's not the perfect will of God. Kung hindi nagkasala si Eva at Adan, hindi ko sila sinisisi. Pero yun ang totoo, kung hindi sila nahulog sa kasalanan, hindi natin kailangan magkaganito. Hindi kailangan magkahiwa-hiwalay tayo para lamang itaguyod natin ang isa't isa. Amen? Isip ko yung mga panahon na wala sila sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay. Mga tatay, mga nanay, iwanan yung mga maliliit na bata. It was so hard. Sabi ko, Diyos ko, hindi ko kayang mag-abroad. Diyos ko, umupo pa yung tulot. Tama na po yung 1 buwan, Lord. So, ang puso ko'y nandun sa mga kapatid natin na kailangan mag-abroad. Kailangan tiisin. Grabing homesick. Grabing pananabik sa mga mahal sa buhay. Hindi ko ganun naramdaman ko, parang mamamatay na ako. Ano kaya yung naramdaman ng mga mas matagal na manatili malayo sa piling nila? Siguro mga 100 beses na silang namatay at nabuhay na muli. Amen. Pagkatapos, tapos ng lahat ng pag-iipon ng lahat, pag-uwi sa bahay, pag-uwi sa pamilya, amen, hindi na ma-enjoy yung asawa masyado dahil uugod-ugod na. Uwi na siya. Tigil na siya pag-abroad kasi matanda na siya. Kung ano na nararamdaman niya sa kanyang katawan. Ngayon babalik na siya sa pinakamamahal niyang pamilya. Sa pinakadahilan, kaya siya nagtrabaho para maging masaya siya. Amen. Ang hirap ng hawakan ng kamay ng misis niya kasi nanghinginig na. Uuwi na siya sa bahay. Napa-aircon niya na at lahat. Ang laki-laki mansyon. Ang problema, hirap na siya lumakad na hindi na siya makapunta sa kusina mag-isa. Hallelujah. But as God has given us so many things to enjoy. So many things to enjoy. Pag nakita mo yung sikat ng araw, mapalad ka. Minsan nakakaligtaan natin yan eh. Amen? Pagka naamoy mo yung halimuyak ng mga bulaklak sa paligid, mapalad ka pag napansin mo yan. Pag napansin mo yung sigawan ng mga bata sa paligid mo, yung saya nila, at ikaw ay naali, mapalad ka. Dahil marami ng mga tao hindi pumapansin sa mga bagay na yan sa sobrang kabisihan. Nagawa mo makihalakhak sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kapatiran, mapalad ka. Kaya kayong mga seryoso sa buhay,
pagbigyan nyo naman yung mga nagtatawanan. At minsan, sumama kayong tumawa. Tignan ko kung hindi kayo mag-enjoy. Wag naman palagi na lang kayo negosyo. Lagi na lang kayo, naku, kailangan kong gawin to, kailangan ko tapusin to. Wala na kayong panahon para makipagkwentuhan. Wala na kayong panahon para humalakak. Naku, ang dami nyong namimiss. Pagpunta nyo sa langit, ang ikukwento nyo, puro trabaho. Hallelujah. Nag-enjoy ako pagka kasama ko kayo. Amen. At nagtatawanan tayo. Enjoy ako pag nagkakwentuhan tayo, nagkakamayan tayo, namamasyal tayo. Amen. Dapat magawa natin enjoyin yung mga bagay na yan. Amen. Yun ang tunay na buhay. Amen. Na kay Kristo, enjoyin mo ang bawat pagpapala. Amen. Gusto ni Lord, enjoy mo lahat ng bagay na binibigay niya sa iyo. Amen. Make memories together. Diba? Huwag kayong maghintay na mayroong mga dakilang bagay, mga surprise ang dumating bago magkaroon kayo ng memories. Hindi kailangan maging masaya ka. Hindi kailangan maghintay ka ng tawag dito, malaking event. O kaya gumastos ka ng malaki para ikaw ay maging masaya. Nakikinig ba kayo sa akin? Praise the Lord. O pagka nagkaroon ako ng Samsung Note 2, siguro sasaya ako. Praise the Lord. Naalala ko isang bata, sinama ng tatay niya sa Disneyland. Pagdating sa Disneyland, sabi nung anak niya, "Tay, uwi na tayo." "Bakit naman anak, sa Disneyland tayo? Ayaw mo makita si Mickey Mouse?" "Tay, mas gusto kong naglalaro ng buhangin doon sa tabi ng bahay natin. Mimiss ko na yung mga kalaro ko doon, mga kapitbahay natin." "Anak, Disneyland dito, hindi mo ba naintindihan? Makikita mo si Cinderella dito, hahanapin natin. Hindi ka magsaya ko, huwag mo isipin yung, tay, ayoko talaga dito. Mas gusto ko yung nagbubungkal ng buhangin doon sa tabi ng bahay natin." Depende yun kung paano hinahandle ang mga bagay-bagay. Sabi ng tatay niya, finally, kinailangan sabihin ng tatay niya, "Anak, hindi mo naintindihan, $50 ang binayad ko dito para madala ka dito, para makapasok ka sa entrance. Kita mo yung pintong yun, hindi ka pwedeng pumasok doon, hindi ka nagbabayad. $50, anak, in-overtime ko yan. Kaya sa ayaw mo sa gusto, kailangan mag-enjoy ka dito." "Tay, pero hindi talaga ako mag-enjoy dito. Mas gusto ko yung buhangin kaysa kay Cinderella." Intindihan nyo? Minsan, iba yung konsepto natin ng kaligayahan. Kailangan gumastos tayo, kailangan pumunta tayo isang malaking bagay, kailangan mapunta tayo sa Dubai. At makita yung tourist spot of the world. Amen? Nung maliliit kami, ang ginagawa namin, nag-iipon kami ng tansyan. At naghihintay kami ng mga saranggolang, tawag dito, naiembang. At kukunin namin yung mga, tawag dito, kawayan, nung frame nung saranggolang yon. At pagkakabitin namin yung mga tansya na aming naipon, ginagawa namin, alam yung gulong. Pagkatapos, hihintay namin maubos yung aming evaporada, Alaska. Pagkatapos ay bubutasin namin yung ibabaw, bubutasin namin yung magkabilang gilid, shoot namin yung kawayan, at kakabit namin yung mga tansya na aming ginawa. Tapos kukuha kami ng sinulid doon sa panahian ni nanay. Kakabit namin doon sa ginawa naming sasakyan. Matahaltakin namin at kami mamamasyal habang nagkukwentuhan kami. Amen. At nagpapayabangan kami doon sa pagkakagawa namin ng aming sasakyan. Hindi ko kailangan magkaroon ng remote control na sasakyan. Kung ano yung binigay ni Lord sa iyo. Hallelujah! Akala nyo lang yun na kailangan signature yung inyong suot.
Kailangan mamahalin yung sapatos nyo, mamahalin yung cellphone nyo at yung relo nyo. Amen. Pag ang Diyos ay talagang nasa puso nyo at magagawa nyo appreciate ang mga biyaya ni Lord. Ang importante, marunong kang mag-appreciate. Ang importante, marunong kang gumawa ng paraan. Para yung kung anong meron ka, ay ma-enjoy mo. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Make memories together. Diba? Kung parang walang nangyayari sa inyo, gumawa ka ng pangyayari. Gumawa ka ng pangyayari. Amen? Idutot mo yung kamay mo dun sa cake. Ipahid mo sa mukha ng kapatid mo. At magtawanan kayo. And you make memories. Hindi kailangan makapag-Hong Kong muna kayo bago kayo maging masaya. Amen. Gusto ko yung side ko, pamilya ko. Amen. Yung mga Soriano, hindi sa pagmamalaki, pero hindi kami mayaman, lumaki kaming salat sa buhay. Pero pagka nagkita-kita kami, amen, walang katapusang daldalan at tawanan ang nangyayari. Amen. At minsan tinatanong kami, ano ba pinag-usapan nyo? Hindi na kayo tumayo dyan sa lamesa. Ano pinag-usapan nyo? Wala lang. Praise the Lord. Pero mga tao, puro seryoso ang usapan at lahat at sumasakit na yung ulo nila kay isip at kaka-impress sa isa't isa na mas marami silang alam sa isa't isa at kung ano-anong pangarap ang kanilang pinag-uusapan at goal at lahat na. Amen? Pero hindi sila magkatagalan sa usapan. Samantalang kami, walang pinag-uusapan pero ang tagal ng aming usapan. Sinong mas masaya? Yung walang pinag-uusapan. Amen. Praise the Lord. Kasi masyado tayong seryoso, minsan kailangan nating enjoyin ang company ng bawat isa. Brother Ray, kala ko pagbalik mo, matuturo ka ng malalalim na bagay. Mag-third pull ka ulit at lahat, mga hiwaga, bubuksan mo, ito yung hiwaga ngayon na kailangan niyong malaman. Hindi lahat ng panahon may pagkakataon tayo para ma-enjoy. Lahat ng bagay. Naalala ko yung kwento nung isang, sasya na kayo, puro kwento, no? Palibasa, hindi ako nakapaghanda masyado kasi jet lag pa ako eh. Diba? Kaya kanina nilagyan ko, for the first time in the history of my pastorship, naglagay ako ng note dun sa aking pintuan, don't disturb the pastor at this time. Please. Bakit? Kasi hanggang doon sa kumakanta si Brother Errol, huwag kayong magalit sa kanya. Sabi ko, tagalan mo ang pagpapakanta, Brother Errol. Mamaya meron na nagalit sa inyo, tagal-tagal yung Brother Errol, nandiyan na si Pastor. Sa bagay, nakita niya na nandiyan na ako, hinabaan pa rin niya. But that was my instruction. Habaan mo lang, Brother Errol, hanggang alas 8. Diba? Pero yun ang instruction ko sa kanya. Kung napatagal, in-appreciate ko yun dahil sinunod niya yung aking instruction. Amen. Hanggang kanina, hindi pa ako handa. Bakit? Kasi talagang hirap ako. Maganda, isip ko, hindi nga ako makashoot masyado ng tres kanina eh. Pero I'm really happy na narito ko ngayon sa piling niyo. I feel rich pagka nakakapalakpak ako. Amen? Hindi kailangan meron kang mga ginto sa iyong mga kamay bago ka pumalakpak. Hallelujah! Thank you, Lord! Hindi kailangan nakasuot ka ng mamahaling relo bago ka magtaas ng kamay. Hallelujah! Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Sa yung mag-ama, sabi nung mayaman kasi sa palibasa, yung tatay niya, sabi ito anak ko, papakita ko sa kanya kung gaano kahihirap ang ibang mga tao para maintindihan niya at pasalamatan niya sa Lord dahil sa yaman namin. Kaya nag-desisyon siya na ibakasyon yung kanyang anak sa probinsya. Naisip niyang puntahan yung isang kilala niyang tao na talagang mahirap, barong-barong lang yung bahay sa probinsya, sa isang baryo, para makita ng anak kung gaano kahirap yung ibang tao.
Kaya, kasi iniisip niya, baka ano to hindi niya na na-appreciate yung yaman namin dahil lahat na nasa kanya. Diba? Mansyon, lahat ng laruan, lahat ng bakasyon, naranasan niya, lahat ng lugar na puntahan niya na, kung anong gusto niya, na ibibigay ko sa kanya. Papakita ko sa kanya kung gaano kahirap pa ibang mga tao. So, dinala niya doon sa probinsya at dinala niya doon sa kaibigan niya na merong 5 bata, 5 anak. Tapos, ang hirap-hirap nila, yung barong-barong lang yung kanilang bahay. Pagkatapos, wala man lamang silang telebisyon. Kaya pagka tapos ng lahat ng trabaho, pagka sila ay mag-uusap-usap na, may panahon sila sa tawag dito, sa leisure, ang gagawin nila ay sama-sama silang lalabas at titignan nila yung kalangitan at magtatawanan sila, maghahalakakan sila at lalangapin nila yung sariwang ihip ng hangin at nandun sila sa balkonahe at nag-i-enjoy sila sa company ng isa't isa. So yung bata, sa loob ng 4 na araw, ay nagbakasyon doon at nakita niya lahat ng ginagawa ng mahihirap na mga tao, sabi ng tatay niya. Kaya, sa madaling salita, natapos yung bakasyon niya at inisip ng tatay niya, salamat at palagay ko, natutunan ng anak ko yung leksyon na gusto kong matutunan niya. Kaya pagdating sa bahay, sabi niya, anak, kumusta? Anong masasabi mo doon sa pagbabakasyon mo? Kita mo ba kung gaano tayo kayaman? Anong masasabi mo, anak? Ano bang nakuha mong leksyon doon sa pagbabakasyon natin? Sabi niya, tay, napansin ko, nung nandun tayo dito, merong isang aso, isang pet dog. Sila, ang dami nilang pet dog. 15 yata yung nakikita ko, galing sa kung saan-saan, nandoon, naglalaro doon, lahat pet nila. Pagkatapos, meron tayong mga chandelier. Ilang piraso, binilang, sinabi niya kung ilan. Pero sila napansin ko, lalabas lang sila doon sa bahay nila, doon sa habong ng kanilang bubungan, at titingin sila at daan-daan yung kanilang mga ilaw sa gabi. Libo-libo in fact, million-million in fact. At walang katapusan yung mga liwanag na nakikita nila doon sa himpapawid. Sabi niya, tayo may swimming pool sa harapan, doon sa bakuran natin. Sila yung swimming pool nila, ang haba-haba, parang walang katapusan. Dahil nasa tabi sila ng isang malinaw na batis. Tayo, laki-laki ng bahay natin, laki-laki ng mga pader natin, wala tayong kaibigan dito. Sila, ang dami nilang kaibigan. Ito ang aking nalaman sa aking pagbabakasyon. Nalaman ko kung gaano tayo talaga kahirap. Praise the Lord. Hindi natin kailangang maghintay ng big event. Hindi natin kailangang gumastos ng malaki. Enjoy nyo lahat ng binibigay ni Lord sa inyo. Amen tayo lahat tayo magsisitayo ngayong gabi. Enjoy natin kung kaya natin pumunta sa church. Marahil merong ibang hirap sa pamasahe. Pero nagawa niyong lumakad pupunta rito. God has blessed you so much. Daming merong mga may kakayahan para magsimba pero hindi sila tatawid ng kalsada para magsimba. Pero pinagpala kayo ng Diyos ang binigyan kayo ng pagnanasa na pumarito ng bahal sa ating Panginoon. Hallelujah. Maraming mga tao gusto nila ang hipo ng Panginoon. Meron silang magandang simbahan. Meron silang magagandang mga instrumento. Meron silang mga aral na pastor. Pero ang tanging nararanasan nila ay entertainment pagdating sa church. Nakikiliti yung kanilang mga isip marahil dahil matatalino, magagaling magsalita yung kanilang mga pastor, mga may pinag-aralan. Pero hindi talaga naihipo yung kanilang puso. Hindi nababago yung kanilang buhay. Hindi naabot yung kanilang kaluluwa. Pasalamat kayo kung kayo ay narito, hindi man kalakihan ng ating church. Salat tayo sa mga gamit dito sa church. Pero salamat sa presensya niya. Palaging narito sa ating piling. Hallelujah, tumihipo sa ating kaluluwa, bumabago sa ating buhay. Nag-enjoy tayo sa bawat sandali na narito tayo. Hindi ako maghihintay ng millennium bago mag-enjoy. Oo, enjoy ko yan, I'm sure. Pero hindi ko itutuloy yung isip ko doon lamang bawat sandali
na may pagkakataon ako na sambahin siya at makasama ang kanyang mga anak, ay pasasalamatan ko, enjoyin ko bawat sandali. Hallelujah. Hindi man ako makakanta ng maganda katulad ng iba. Pero yung makakanta ako, makapagtaas ako ng boses ko, makapagbigkas ako ng mahal kita, Panginoon, pinupuri kita. Kahit pa saliwa yung aking tinig, enjoyin ko yun dahil ako ay nag-enjoy na magpuri sa aking Panginoon. Dahil may tinig ako, may kakayanan ako manambahan sa Kanya. Salamat sa ating Panginoon. Napakarami nating dapat ay magpasalamat. Hindi kailangan tiisin ang ating buhay. Enjoyin natin ang ating buhay. Enjoyin natin ang ating buhay bilang mga mananampalataya. O nyo sabihin, huwag nyo ikumpara ang sarili nyo sa iba. Inagpala kayo kung paano kayo ginawa ng Lord. Inagpala kayo ng ating Panginoon. Ama namin, Lord, di ko alam kung ano pang pwede kong sabihin para iparating ang punto na inilagay mo sa aking puso. And I thank you, Lord, that you've given me grace. Ipaalam sa kanila kung meron mang blessing. Enjoyin namin. Ibahagi namin at lalo namin enjoyin. Hindi kami kailangan maghintay ng malalaking bagay. Bigla ang yaman at lahat. Ang meron kami ay mahalaga. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat po sa gana namin kumain. Salamat sa himbing ng aming tulog. Salamat sa saya ng tahanan. Salamat sa pagkakaisa. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataon na pinalampas namin na mapasalamatan ka at ma-appreciate ka. Mga panahon na pinalampas namin para ma-appreciate namin ang mga mahal namin sa buhay. Mga taong binigay mo sa aming buhay na gusto mong enjoyin namin at pasalamatan namin. Panginoong Jesus, buksan mo ang aming mga mata ngayon sa mga tunay na mahalagang bagay. Tulungan mo kami ng bawat sandali na aming buhay ay maging memory na pwede namin balikan at sabihin, salamat, binigay mo sa akin yung pagkakataong yun, Panginoon. Araw-araw magtataas ako ng kamay, araw-araw magpapasalamat ako dahil pinagpala mo ako sa araw na ito. Salamat sa mga pinagpala mo materially. Salamat sa binigyan mo ng pagkakataon para mag-labor. But Lord, sana ma-realize nila ano man ang kanilang nakamit dahil sa pagpapagal na yon. Hindi kailangan i-back nila, enjoy nila habang may pagkakataon sila, Panginoon. Ibahagi, isuporta sa ministry at paligayahin ng marami pang tao. At pagka nakita nilang lumiligaya ang maraming tao dahil sa kanila, mas lalo silang liligaya, mas lalo silang sasaya, Panginoon. Tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami na makita namin ang katotohanan ito. Salamat po. Purihin ka. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Lord, ang katotohanan na meron kaming kakayahang manalangin ngayon ay pinasasalamatan namin ng malaki. Luluhod kami, pipikit kami, uusal kami ng panalangin. Salamat na kaya namin gawin yan ngayon, Ama. Wala pong maaaring ipantay dyan, Panginoon. Ang makilala ka ay buhay na walang hanggan. Ang magkaroon ng relasyon sa iyo ay walang kapantay, Panginoon. Pagluhod namin, pagtawag namin sa iyo, sana ma-realize namin kung gaano mo kami pinagpala. Napakarami, Panginoon, naghahanap ng masusulingan kahit na gaano sila kayaman. Naghahanap, Panginoon, na magbibigay ng katiyakan sa kanilang puso. Pero wala silang masumpungan. Samantalang kami, Lord, nagpakilala ka sa amin. Luluhod lang kami. Pipikit lang kami. Pinakakamit namin, Panginoon, ang satisfaction. Hindi kayang ibigay ng sanglibutang ito. Oh, Father, we thank you. I know it's very simple, Lord, tonight. And I believe, Lord, you are in the simple things. Panginoon, minsan masyado kaming lumalalim. Panginoon, and we love that, Lord. We love the Word.
But Father, we miss these simple things that I've talked about tonight. Dahil sa minsan masyado kaming heavenly minded, that we become no earthly good, Father. Tulungan mo kami na maging blessing sa iba. Hindi lang sa aming pamilya, kundi sa lahat ng mga makakausap namin. Lahat ng mga kataupang pala namin, gawin mong blessing ang aming buhay, Lord. Naway palagi silang mga sumpong ng pagpapala sa aming buhay, sa aming ngiti, sa aming pakipag-usap, sa aming pakikisama. At tunay na mai-reflect mo ang iyong larawan sa aming buhay. Habang kami naglalakbay, Lord. Ama, hindi po madali, but we're going to enjoy this life. Dahil ikaw ay nabubuhay sa amin. Sama mo kami sa panahon ng pananalangin namin ngayon. In Jesus Christ's name. Sa ilang sandali, manalangin tayo. Taas natin ang mga kahilingan natin sa ating Panginoon. Ngayong gabi.
Amen. All that really counts, all that really matters, Lord, is you. Thank you for your love, Lord. Help them, Lord Jesus, I pray. Touch them. We honor you and we love you. Solomon concluded all is vanity. And now my heart believes that it is true. Took me all this time to find reality. And all I ever really want is you. Ito po ang tunay na buhay, Panginoon. All that really counts, all that's really true, all that really matters, Lord, is you. Everything to gain and nothing now to lose. All I ever really want is you. Ay, narito ba yung abay nawit natin? Take the grandest thing you know that life can be. Wait it with eternity's bright side. One thing I Have learned in all this life life I I live, that there is truly nothing good but God. All that really counts, Hallelujah. all that's really true, all that really matters, Lord, is you. Father, hallelujah. Everything to gain, nothing now to lose. All I ever really want is you. All that really counts, all that's really true, all that really matters, Lord, is you. Oh, everything to gain, nothing now to lose. All I ever really want is you. All I ever really want is you. Thank you, Lord. Siya ang tunay na buhay. O siya ay nasa puso mo kahit ano pa ang kalagayan mo sa buhay na ito, ikaw ang pinakamayamang tao sa ibabaw ng lupa. Kaya kanyang payamanin kung gusto niya. Pero kung sa kabila ng pagsisikap mo, hanggang dyan lang inabot mo, yan ang marahil gusto niyang maging kalagayan mo dito sa ibabaw ng lupa. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka na pwedeng maging masaya at kontento kung si Kristo'y nasa puso mo at meron kang isang buhay na relasyon sa Kanya. Maaari kang maging pinakamasaya sa lahat sa ibabaw ng lupa. Lalo pa kung ang mga anak mo, ang kamag-anak, ang pamilya mo ay naglilingkod kay Lord, isipin mo kung gaano ka pinagpala ng ating Panginoon. Pahalaga natin ang mamahal natin sa buhay magmula ngayon. Spend time with them. Amen? Minsan, putulan natin, bawasan natin yung mga panahon na kailangan natin mag-overtime lang. Magbigay kayo ng panahon sa inyong mga anak, sa inyong mga mahal sa buhay.
Mamasyal naman kayo. Pag binigyan kayo ng kakayahan na mamasyal, magbakasyon naman kayo. Ito ang sinasabi ni Lord sa aking puso, kailangan niyo yun bilang pamilya. Enjoy niyo yung isa't isa habang kayo naglilingkod kay Lord. Nung napunta ako sa Dubai, hindi ko nakakasama palagi ang aking kapatid, si Edna, si Brother Nelson. Pero nagpapasalamat ako dahil si Brother Nelson nagbakasyon siya for 1 month para lang masamaan ako. Okay na sa akin kahit nandun lang ako sa bahay, pero hindi siya pumayag. Dinala niya ako kung saan-saan, nag-cruise pa kami. And I want to say, I appreciated every moment of it. Na-realize ko kung gaano kalaki ang na-miss ko sa piling na aking mga mahal sa buhay dahil marahil palaging ang nasa isip ko ay ministry. But God has given me a chance na makasama ang aking kapatid si Edna. Aking mga pamangkin na hindi ko palagi nakakausap. Aking anak na si Justine. Kasama ko siya sa isang kwarto. Nag-usap kami isang gabi. Hindi ko nagagawa palagi. God help me to realize, amen, mahalagang panahon. Nakasama niyo yung mga mahal sa buhay. Makausap niyo. Huwag niyong palampasin ang pagkakataon. Hallelujah. Aking bayaw na si Dandy, hindi ko siya nakakasama. Lumaki kami. Amen. Hi, hello, usap lang casually, pero hindi pa kami nagkaroon ng ganong pagsasama katulad ng naranasan ko nung ako'y nasa Qatar. Amen. At ginawa niya lahat ng magagawa niya para mapagaan ang aking stay doon. Kinuha niya ako ng ticket, pinasakay niya ako sa first class, and I appreciate that. Appreciate that very much. Hindi dahil sa pagsakay ko sa first class, kundi dahil sa pagmamahal at pagmamalasakit na in-express niya sa akin. Lahat ng kanyang magagawa, ginawa niya para mapasaya ako, and I appreciate that. Tandaan nyo, pagka ginawa nyo lahat ng magagawa nyo para mapasaya ang inyong mahal sa buhay, at kung siya'y merong Kristo sa puso niya, God will open His eyes at ipapakita niya ang kalagahan ng inyong ginagawa. At kayo ay higit na magiging mas malapit sa isa't isa. Dahil pareho kayong may Kristo, pareho kayong may Diyos. And you'll enjoy this life. I'm telling you, kahit anong hirap, kahit anong laki ng hamon, kahit anong laking sakripisyo kailangan natin dahanan, enjoy nyo ang isa't isa kay Kristo. Kayo may mga problema sa inyong mga relasyon. Amen. Hindi nyo alam kung ano inyong namimiss. Anong hinihintay nyo para ayusin ang mga bagay-bagay. Ang Diyos ay nangungusap ngayon sa inyong gabi. Ngayon sa inyo sa gabing ito. Ayusin natin ngayon ang araw ng pag-aayos. Hindi natin hintayin ang anumang pangyayari. Ngayon, na-realize natin, mahalaga ang isa't isa sa atin. Mahalaga ang relasyon natin sa isa't isa bilang mga mananampalataya. God bless you. Napakaraming naman ng aking puso, hindi ko ma-express sa kaunting panahon that God has spoken to you, I believe. Amen. Tulungan kayo ng Panginoon. Ama ko, tinatagubilin ko sa iyo, aking mga kapatid. Alam ko ang, Lord, mga problema nila kahit nasa malayo akong lugar. Alam ko kung anong mga nangyayari. At alam mo kung paano ako nanalangin para sa kanila. And I pray, dear God, tulungan mo sila na kumilos. Hindi pwedeng ang pastor lang ang mananalangin. Hindi pwedeng ang pastor lang ang gagawa ng pag-aayos. Lord, sila mismo ay merong kakayahan, merong isip. Pwede kang mangusap sa kanila. Bigyan mo sila ng biyaya para gawin ko anong dapat nilang gawin para maayos ang lahat ng bagay. Lord, ang mga namamali ng landas, ang mga nag-aasta na parang hindi mga Kristiyano, Lord, mga believer ng message nito, ilin ko po, Panginoon, gisingin mo sila bago mahuli ang lahat. Ayaw mo ayusin nila ang mga bagay-bagay na ito. Nang sa ganun, Panginoon, matamasan nila ang tunay na maligayang buhay, masayang buhay, Lord. Hanggat di nila inaayos ang kanilang buhay, Lord, there'll be no joy in their life. Kahit anong subukan nila, Panginoon, hindi sila liligaya, Lord. Kung sila'y anak mo, maliban na sila'y bumalik muli sa linya, oh God, ng iyong salita. And so I pray that you help everyone. Help them, oh God. Hindi ko sila kayang abutin lahat. Pero ngayon sa gabing ito, tinataas ko sila, Panginoon. Kumilos ka sa kanilang buhay. Ayusin mo ang lahat, Panginoon, para sa iyong kapurihan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, natagubilin ko sila sa iyong kamay. In Jesus Christ's name I pray for your glory. Amen. Amen. Hallelujah. God bless you. Kamain tayo sa isa't isa. Amen. O, tatayo ako doon sa bandang pintuan. Gusto ko kayo makamayan lahat sa pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. Take the grandest things I know this world can bring.
God bless you. Amen. Will it be to turn in this bright side? One thing I have learned in all this life I live. God bless you.